Detalye sa pagrereklamo ni Richard Gomez sa EDSA traffic na ikinagalit ng mga netizens. Umani ng samot-saring reaksyon ngayon galing na sa mga netizens ang tungkol na sa dismayadong pagreklamo ni Leyte Representative Richard Gomez sa mabigat na usad ng trapiko sa may EDSA bus lane. Sa pamamagitan kasi ng Facebook post, ibinahagi ni Gomez ang kanyang pagkwestiyon sa nararapat na saktong paggamit ng bus lane. Kung saan aniya, ilang mga bus lamang daw ang gumagamit sa naturang lane. Ipinaabot din nito ang kanyang pagkainis sa mabigat na trapiko sa Metro Manila, na nagdulot ng mahabang pagka-stuck sa kalsada ng mga bumabiyahe na siyang naranasan niya sa kanyang hinaing at saad. 2 hours in EDSA traffic and counting. From Makati, Ayala, nasa EDSA pa lang ako up to now. QC ang punta ko, 1 or 2 hours pa ba? Sa dagdag na pahayag pa nito, ilang bus lamang ang gumagamit ng bus lane. Bakit hindi buksan during heavy traffic para mas maluwag ang traffic? Nagreklamo nga si Gomez dahil iginiit niyang magiging alternatibong daan umano ang bus lane na gamitin ng ibang motorista upang mabawasan man lang ang bigat ng trapiko. Dahil dito, may naging reaksyon naman ang mga netizens sa naturang post ni Gomez tungkol na sa mabigat na trapiko sa EDSA. Anila, "Sir, public servant, di pwede magreklamo sa batas ng gobyerno, kayo gumawa niyan. Yung mga empleyado ngang araw-araw nagbabiyahe dyan, walang magawa. Sila pa nagpapasahod sa inyo at sa mga gumagawa ng batas tungkol sa bus lane. Ikaw, isang araw lang, rereklamo ka na. Masasagot ho tanong ninyo, sir, kung sasakay kayo mismo ng bus. So kami pa mag-a-adjust sa'yo, maging pangkaraniwang Pilipino ka. Try mo kaya. Ganyan talaga pag nasanay na may escort. Easy lang po, sir. Mag-bus po kayo." Mga ganap na komento ng may pribilehiyo. Kami nga 4 hours, araw-araw. Wala kaming choice. Nagkakahiya naman sa iyo na may sariling sasakyan at mas komportable kasi sa amin na nagsisiksikan makauwi lang. Iginiit nga ng mga netizens na hindi makatarungan ang naging reklamo ni Gomez tungkol na sa trapiko. Mambabatas umano ito at tila parang walang alam sa inilatag na batas ng gobyerno sa daan. Sobrang entitled umano ng tono ng post nito at tila walang simpatya sa mga pangkaraniwang Pilipino na araw-araw pumapasok sa trabaho na nagkukommute lamang at sanay ng ma-stuck sa mabigat na trapiko. Ang naturang post ni Gomez ay binura niya ilang oras ang lumipas dahil na nga sa naging puna ng mga netizens sa kanyang reklamo. Ngunit agad namang nakakuha ng mga screenshot ang mga ito at agad na ipinakalat online na nagresulta sa pagiging viral ng hinaing ng mambabatas. Sa birong hirit pa ng ilan na sana ay hindi na lamang na inilatag ang kanyang pagkadismaya at reklamo online. At subukan na lamang daw nitong maranasang mag-commute paminsan-minsan upang masaksihan at maramdaman nito ang hinaing na problema ng maraming Pilipino na nabagot sa mahinang usad ng trapiko. Ipinagtataka pa ng karamihan na parang di naman ito tumagal na namalagi sa Maynila at parang ngayon lang umano naranasan ang ganitong problema. Dahil nga sa kanyang pagkwestiyon at reklamo ay may komento naman ang Metro Manila Development Authority o MMDA. Nang mga ganitong reklamo ay in charge umano ang Department of Transportation o DOTR. DOTR po ang bus lang. Tila nabaling umano kasi sa kanila ang mga tulad ng ganitong reklamo na wala naman daw silang kinalaman. Dagdag pa na paglilinaw ng MMDA na ang pribadong sasakyang gamit ng mga individual na dumadaan sa bus lane ay kailangan umano ng atensyon ng Special Action Intelligence ng DOTR upang magabayan ng maayos. Ilang buwan na rin ang dumaan ay istriktong implementasyon ng otoridad na mahigpit ang pulisiya nila sa paggamit ng EDSA bus lane. At hindi umano exempted ang ibang kilalang personalidad sa pulisiyang ito. Selected vehicles lamang ang maaaring gumamit ng EDSA bus lane, tulad na lamang ng ambulansya, fire trucks, Philippine National Police Vehicle at mga sasakyang nasa gobyerno na gamit ng presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives,
Supreme Court Chief Justice, na may permit ang maaaring dumaan sa linya para sa kanila sa bus lane. Bukas namang inabisuhan na magkakaroon ng multa ang mga motoristang lumalabag sa pulisiya at mayroong penalty na aabot ng 30,000 pesos. Inilatag naman ng MMDA ang regulasyon tungkol dito na tumaas ng kaunti ang violation fines ng mga pribado at pampublikong sasakyan na lumabag sa batas. Nasa 5,000 ang first offense at dodoble nga ito sa second offense hanggang fourth offense na aabot ng 30,000 pesos. Nitong taon lang ay napakaraming nahuli ang MMDA ng mga motoristang lumabag at gumamit ng iligal sa EDSA bus lane. Wala pang kasunod na pahayag ang kampo ni Gomez sa pagsagot ng MMDA tungkol sa kanyang hinaing na reklamo. Ang malinaw lamang ngayon ay may naging suhestyon pa ang ilan sa mga netizens sa reklamo ng pagkaipit ni Gomez sa trapiko. Mambabatas pa naman daw ito, ngunit ito pa ang tila walang alam sa batas trapiko. Pwede naman na magreklamo, ngunit nauwi nga ito sa sensitibong usapin ngayon ng karamihan. Dahil hindi nga ito concern sa tunay na nangyayari sa bansa tungkol sa usaping ito. Ang kanyang reklamo ay nag-ugat patuloy sa kawalang kwentang hinaing ng isang mapribilehiyong tao. Nagkakahiya umano ang ginawang rant na post nito at tila nagmukha patuloy siyang hindi mambabatas sa kanyang ginawa. Batikos nga ang kinaharap nito ngayon dahil nasa pagpuna ng karamihan sa kanya. Sobrang insensitibo umano ito sa libu-libong Pilipino na pagod pa lamang papunta ng trabaho dahil sa hirap ng biyahe. Tila hindi rin daw ito nakinig sa implementasyon ng otoridad tungkol na sa batas ng EDSA bus lane. Malinaw na inilatag ng gobyerno na magiging delikado para sa ilang motorista kung makikipagkompetensya pa ito sa bus lane. Hindi lang naman daw siya ang nakaranas ng ganitong inis sa daloy ng trapiko sa bansa, ngunit inilarawang insensitibo ang kanyang hinaing tungkol dito. Tanging malinaw lamang sa karamihan na reaksyon ng mga netizens na hindi talaga nakikita ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga pribilehiyong tao at mga nakaupo sa pwesto. Ang tunay na nararanasang problema araw-araw ng napakaraming Pilipino. Ang pagrereklamo ng mambabatas ay patunay lamang na walang magandang aksyon ng mga ito sa problema ng trapiko sa bansa. Dahil hindi nga nila maintindihan at naranasan ang tunay na pait at kalbaryo ng mga commuter. Hinamon pa nila itong gumawa na lamang ito ng aksyon kaysa magreklamo at kumuda lamang at kung hindi man gawa ng paraan ay subukan na lamang ng mga public officials at mga politiko ang mag-commute bago sila mag-rant ng tulad nito. Ano ang masasabi niyo sa rant post ni Richard Gomez tungkol na sa EDSA traffic? Just comment below.